Dear Lady Love TV, Pain and love, my man. Patawad, mahal kita pero ayoko na. Tunghayan natin na ika-24 na bahagi. Nailayaw ni Yunjin ang cellphone sa tenga. Nang tingnan niya ang oras, eksaktong 12:00 na. Thank you. Nagiinit ang sulok ng kanyang mga mata. So, payag ka sa dinner bukas? I mean, mamaya na pala yon. Hindi sumagot si Sarah. Pero dinig niya ang paghinga nito sa kabilang linya. Pigil niya ang paghinga habang hinihintay ang magiging sagot nito. Lumipas ang 1, 2 hanggang sa maging ilang minuto. Wala pa rin sagot ang babae. Pero hindi naman ito pinuputol ang tawag. Ang naririnig din niya ang paghinga nito. Sarah? Wala pa rin sagot mula rito. Habang pinakikinggan ang paghinga nito, napangiti siya hanggang sa natawa. Pero pinigil din niya. Nakatulog na si Sarah. Sa halip na pindutin ang end button, pinakinggan lang ni Yunjin ang panatag na paghinga nito. In his mind, they were lying together with her head on his neck. Her warm breath was fanning his neck. Soon, his dreams would become reality. And it will be soon. Pumayag si Sarah sa dinner invitation ni Yunjin para sa birthday nito. Sa ikalawang pagkakataon, namalayan niya ang sarili na nakatayo sa labas ng pinto ng condo unit ng lalaki. Napangiti siya ng mapait. Sariwa pa rin kasi sa alaala niya mga nangyari ng araw na yon. Birthday niya ngayon, Sarah. Doon siya dapat mag-focus. Hindi naman siya pinilit ni Yunjin. Gusto rin talaga niya. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang buzzer. Wala pang 1 minuto ay bumukas na ang pinto. Isang nakangiting Yunjin ang sumalubong sa paningin niya. Nakasuot ang lalaki ng kulay puting apron at nakayapak. Hindi niya napigilan ng mapangiti. Kahit ano pa ang suot nito, gwapo pa rin ito. Nagluluto ka? Yes, pasok ka. Niluwangan nito ang pinto. Bumukas at pumasok si Sarah sa loob. Halos napakislot siya nang hawakan ni Yunjin sa siko para alalayan sa pagpasok. Pagdating nila sa sala, iginala niya ang paningin doon. Black leather couches at flat screen TV ang halos laman ng naroroon. At typical bachelor's pad. Napasinghot siya dahil may naaamoy na mabango. Tumuloy na sila sa kusina. Parang medyo magulo pa roon at hindi pa tapos magluto si Yunjin. Sorry, hindi pa kasi ako tapos. Pero maupo ka lang dyan, matatapos na rin to. Ipinaghila siya nito ng upuan. Umupo naman siya roon. Hindi mo kailangan ng tulong? Kasi pwede kitang tulungan. Marunong naman ako magluto. No, mabilis na tanggi nito. Specialty ko to na gustong ipatikim sa'yo. So just sit back and relax. O pwede ka rin naman pala sa sala at manood ng TV. Mas gusto ko dito para malaman ko yung sikreto ng secret recipe mo. Kunwari ay sagot niya. Ang totoo, mas gusto niya sa kusina. Sa tingin niya walang TV show ang mas makakainggan yung panoorin kaysa sa pagluluto ni Yunjin. Lalo na ang ngiti nito. Ano ba yung niluluto mo? Sweet and spicy shrimp and spare ribs. Oh, tumaas ang isang kilay niya. Lalong lumawak ang ngiti ng lalaki. Kailangan talagang matikman mo to. Lumapit ito sa refrigerator at naglabas ng bote ng champagne. Pero sa ngayon, ito muna. Kumuha ito ng 2 wine glass at sinalina ng mga iyon bago iniabot sa kanya ang isa. Are you trying to impress me? Nakataas ang isang kilay na tanong niya. Is it working? Tanong nito habang sumisimsim sa wine glass. Nang ilayo ng lalaki iyon sa bibig, hindi niya magawang alisin ang mga mata sa mga labi nito. Tumikim si Yunjin kaya tumaas sa mga mata nito ang kanyang tingin. There was an unmistakable heat in his eyes. Inilayo niya ang tingin dito at itinutok ang pansin sa pag-inom. Nung unang araw na lumipat ako dito, nagbukas din ako ng bote ng champagne. Bumalik ang tingin niya sa mukha ng lalaki dahil sa kaseryosohan sa boses nito. Nagsalin ako sa 2 baso. I'm toasting for us. I was talking to you. Imagining you're still with me. Isa kasi ito sa marami kong pangarap para sa atin. Yung makapagsarili tayo. I have so many dreams for us. I want to be worthy of you. Gusto kong patunayan na kaya ko mag-provide para sa'yo nang walang tulong ng iba.
na hindi ka nagkamali sa pagpili sa akin. Yunjin, masyado ako naging desperado na patunayan yung sarili ko. Nakalimutan ko yung pinakamahalaga. Ikaw at ang anak natin. I've lost you both, which is just right because I don't deserve you. I've hurt you and on top of that, I've made your life miserable. Luhaan na si Yunjin pero parang hindi naman ito napapansin. He was smiling sadly through tears. I should have given you a beautiful and happy life you deserve, but I've given you misery. Kahit gustong-gusto ko na gumapang pabalik sa'yo, hindi ko ginawa. Pinalaya kita noon kasi hindi ko na rin alam kung paano aayusin. So please, my love, please give me one more chance. Kung hindi ka pa rin sigurado, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para patunayan yung sarili ko. Ngayon, sigurado na ako kung ano yung gusto ko para sa atin, para sa magiging buhay natin, kung tatanggapin mo man uli ako. Kumurap si Sarah dahil nalalabo ang paningin niya sa luha. Nang umagos ang luha sa mga mata, lumapit siya at iniabot ang mukha nito. Pinunasan niya ang magkabilang pisngi ng lalaki. Ayokong nakikita kang umiiyak. Garalgal ang boses na sabi niya. I'd like to give us another chance. Lalo pang umagos ang luha sa pisngi nito. Kakapalan ko na yung mukha ko at hindi ko tatanggihan yan. Pinunasan din nito ang kanyang basang pisngi. I love you, Sarah. I love you so much. Yunjin had her face infused in his mouth with hers. His kisses were slow, as if savoring every inch of her lips. Everything seemed all right in the world. Colors began to fill her world. His every kiss was full of unspoken promises. Sarah wrapped her arms around his neck and pulled him closer. She answered all the kisses with fervent ardor. I love you. I love you. Ayaw na niyang pigilan. Tapos na siya sa pagpipigil. Kung ano man ang kahahantungan ng lahat ng iyon ay handa siya. Susugal uli siya. Parang nagiging gulaman ang binti ni Sarah kaya lalo niyang ibinigay ang sariling bigat kay Yunjin. Ang isang kamay ng lalaki ay lumipat sa batok niya habang ang isa naman ay humahagod sa kanyang likod. She felt as if she would die if she would stop kissing her. She never wanted anything in her life but this. Every kiss between them was sealed with a promise. She was surrounded by him, his body, his words, his scent and more. Natigil si Sarah sa pagtugon sa halik ni Yunjin. Parang may naaamoy kasi siyang kakaiba. Parang may nasusunog. Bigla nang laki ang mga mata niya. May nasusunog nga. Nagpilit siyang kumawala sa halik. Yunjin yung... Pero ayaw nitong paawat dahil sinakop na naman ang labi niya. Yunjin's tongue invaded the inside of her mouth. Matatangay siya kung hindi lang lalong tumitindi ang amoy at may kasama pang usok. Sinapunay ang mukha ng lalaki at inilayo ito sa kanya. Yunjin, may nasusunog. Nanlaki ang mga mata ni Yunjin. Halos sabay pa silang napalingon sa stove kung saan naroon ang niluluto ng lalaki. Nag-aapoy na ang kawali at kaserola na parehong nakasalang. Oh my God! Napasigaw siya. Doon ka muna sa sala. Sigaw naman ni Yunjin saka pinatay ang stove pero umaapoy pa rin ang kawali at kaserola. Sa halip na sundin, tumakbo si Sarah sa sink at kumuha ng tubig na isasaboy sa apoy. No! Sigaw ng lalaki pero huli na dahil naisaboy na niya ang tubig. Lalong lumaki ang apoy. Lumabas ka na muna kaya. Sarah! Sigaw ni Yunjin habang pinapalo ng basang tuwali ang kawali at kaserola. Tumakbo siya pero hindi palabas kundi papunta sa sulok kung saan nakita niya ang fire extinguisher. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Binomba niya ng apoy. Nang maapula ang tuluyan ng apoy ay nagkatinginan sila. Pareho silang namumuti dahil sa fire extinguisher. Natawa si Sarah. Umaalog ang balikat niya dahil sa itsura ni Yunjin. Kaya nahawa na rin ang lalaki sa kanya at natawa ng malakas. Wala na. Hindi na kita mai-impress sa luto ko. Maya-maya ay sabi nito habang nakatitig sa nasirang mga pagkain. Kahit may pagbibiro sa ekspresyon, nahihimigan niya na nanghihinayang talaga ito at nalulungkot dahil sa nangyari. Sayang, pagsakay niya. Walang ibang laman ang ref mo? Medyo nagugutom na kasi ako. May oatmeal yata ako. Perfect. Tinawid niya ang pagitan ng katawan niya at pinulupot ang braso sa leeg ni Yunjin. I love oatmeal. Eh ako? Tanong nito sa malamlam na mga mata.
Sa halip na sumagot, kinabig niya ang lalaki palapit at pinaglapat ang mga labi nila. Happy birthday. He smiled, a smile that reached his eyes. This is indeed a happy birthday. She planted soft little kisses on his lips, and I'm about to make it happier. Tama na. One more. Just one more. Kanina pa si Sarah sa loob ng elevator pero nakatuon ang daliri ni Yunjin sa open button. Kaya hindi pa iyon sumasara para makababa na siya. Panay ang hingi nito ng last kiss bago sila maghiwalay. So far ay nakaapat na ito. Last na talaga ha? Natatawang sabi niya. Yes, nakapout na sagot ni Yunjin. She stared at his raw lips. Even the side of his mouth were bruised. She suspected hers did not look any different even though she did not pay much attention to it. She kissed and nipped at his mouth the whole night. She just stopped whenever she needed to breathe and chant his name while she planked deep between her legs. She wanted to stay under him forever she could. Kiss na, paalala nito. Sinapo ni Sarah ang mukha ni Yunjin. Ang balak niya, bigyan lang ito ng munting halik. Pero sa sandaling naglapat ang mga labi nila, sumakop na ang mga labi nito sa kanya. Bawat sulok ng mga labi niya ay sinisimsim nito. Habol niya ang paghinga nang bitawan siya ni Yunjin. Mamayang gabi ha? Opo, susunduin kita. Eksaktong 8:00 nandun na ako. Usal ni Yunjin bago siya bigyan ng isang mabilis na halik sa mga labi. Pwede kang bumaba bago hindi kita pakawalan. Dali-daling umatras si Sarah. Nakangisi sila habang nakatitig sa mga mata ng bawat isa. I love you, pahabol na sabi ni Yunjin. I love you. Sa wakas ay nagawa rin niyan sabihin. Kitang-kita niya ang pagliliwanag na mukha ni Yunjin, and it gave her so much happiness. Unti-unting lumiit ang siwang ng pinto ng elevator, pero hindi pa rin niya inaalis ang tingin sa lalaki, hanggang sa tuluyan na iyong sumara. May sorpresa daw ito sa kanya. I love you. All Yunjin's effort had paid off. Hindi pa. I love you too. Pero papasaan ba at iyon rin ang pupuntahan nun? Hindi siya mapapagod. Hindi magsasawa. Hindi siya titigil hanggang hindi nagiging Mrs. Yunjin Cruz uli si Sarah. Hindi niya sasayangin ang pagkakataong iyon. Ang lahat na nangyari kagabi ay parang panaginip. Pero mas maganda pa kaysa sa lahat na pangarap niya at panaginip. Nagsinungaling siya kay Sarah. It was not just a happy birthday. It was his happiest birthday. May inihanda siyang sorpresa para sa babae. Ilang araw niyang pinaghandaan iyon. Ngayon ay maipapakita na niya. Hindi lang iyon. Susunduin niya si Sarah ngayon gamit ang bagong kotse na binili. Hindi sports car. Hindi mamahalin. Pero proud siya dahil sa unang pagkakataon, may pagdadrive din niya ang babae. Ninenerbiyos siya. Pero kanina sa final drive test, sinabi ng kanyang driving teacher na magaling na siya. He could do this. Ilang araw ang ginugol ni Yunjin sa dating bahay nila ng ate niya. Gumawa siya ng isang malaking bookshelf. Para kay Sarah yon. Nagtanong siya kay ate Mika kung ano ang magandang iregalo kay Sarah, kung sakali. Ang sabi nito, maraming libro ang babae na nakalagay sa mga kahon. At palagi rin sinasabi ni Sarah na kapag nagpatayo na ng sariling bahay, library ang hindi pwedeng mawala sa bahay nito. Kaya ang bookshelf ang ibinigay ni Yunjin sa babae. Iyon ang simula. Hinaplos niya ang bookshelf na pinaghirapang gawin nitong makalipas na ilang araw. Hinahaplos niya ang bawat sulok na iyon para matiyak na makinis na talaga. Nang matiyak na okay na talaga, lumabas na siya ng bahay. And this is really it. Bulong niya sa sarili nang makasakay na sa kotse. Planado na niya ang lahat. Para lang safe talaga, magti-take out na lang siya ni Sarah ng pagkain na dadalhin sa bahay nila. Ipapakita niya ang bookshelf sa babae. At pagkatapos, sasabihin niya ang lahat ng kanyang plano. Bibitawan na ni Yunjin ang kanyang condo unit. Ibebenta rin niya ang bahay nila ng ate niya. Napag-usapan na nilang magkapatid yon. Ang mapagbebentahan ay ipapagawa niya ng bahay sa Baguio, sa lupa ni Sarah doon. Ayaw humati ng ate niya sa pagbebentahan. Hindi raw nito kailangan ng pera. Okay na raw ito basta maging masaya siya. Kailangan na rin niya mag-resign sa trabaho. Siguro naman hindi siya mahihirapang mag-apply sa Baguio. He had good credentials, pero hindi matutupad ang lahat ng kanyang plano kung hindi papayag si Sarah na magpakasal uli sa kanya.
Kaya kinakabahan siya ng husto sa mangyayari ngayong gabi. Dito nakasalalay ang lahat sa buhay niya. She has his life. She could not afford to lose her this time. Kung ang pagbabatayan na yan nangyari sa pagitan nilang dalawa kagabi, ay may pag-asa siya. 1 oras bago mag-alas 8, siguradong darating siya sa mansyon ng mas maaga. Mas mabuti na ang maaga kaysa late. Sinilip niya sandali ang itsura sa rearview mirror. Maayos ang kanyang buhok. Natawa siya sa sarili. What are you, a teenager? Pagdating sa isang intersection, nasilaw siya sa headlight ng paparating na sasakyan. Binagala niya ang pagtakbo. Pero huli na nang makita na pasalubong sa kanya ang sasakyang iyon. Sa sobrang pagkataranta, hindi ang brake ang naapakan niya. Sinubukan niyang pihitin ng manibela pero huli na dahil nabangga na siya ng van na nakasalubong. Pagkiskis ng mga bakal ang narinig niya at parang umiikot ang lahat sa kanya.